O eto, si BP naman tayo. Kay BP Sara Duterte, mga bossing, namataan, lutang na naman. Lahat ng, I believe, Oh. Ang vice-presidente po ako, mga kababayan, naniniwala ho ako. Gulong-gulo na ang utak nito. Press 1! Kung sino yung naniniwala na talagang gulong-gulo na yung utak ni vice-presidente. Pati nga po yung last dito, di ba? Yung meron siyang marka dito, mga boss chief amo sir, na napakahaba na ganun. Nakitang-kita. Parang gusto pa yata ibintang kay Martin Romualdez, ibintang kay President Marcos at kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Mga bossing. Bakit? Ang sabi gusto nila akong gorgorin. Hindi man lang talaga pinangalanan, walang pangalan na sinabi, pero sabi, hindi kasi nagtagumpay yung paggorgor sa akin, yung paglaslas nung leeg niya daw ho. Sino kaya maniniwala doon? Hindi nga naibalita o hindi nila binigyan ng madiin na pansin para sabihin na, eto, gusto nila akong pategi. Narinig na lang ho natin, mga kababayan, nung medyo naiipit na ang vice-presidente. Dahil siya nagbanta. Yun, talagang literal na nagbanta po sa Pangulo. Sa unang ginang. At kay House Speaker Martin Romualdez. Yun ang talagang may ebidensya po. Kaya, siguro, inisip niya, ito palang nasa leeg ko. Sabihin ko na lang, ito is, kumbaga, sila yung may gawa o lahat sila may gawa. Yun, para kumbaga, maging makatotohanan yung may gusto daw pong magpategi sa kanya, mga bossing. Sa dami po ng problema na tumatakbo po sa isip ng vice-presidente, no? Kaya ako naniniwala, talagang minsan nabablanko na siya. Minsan hindi na alam kung ano yung mga sasabihin. Vice, paliwanag mo nga lahat. para sa akin lang posisyon ko lang ito. Of course, hindi ganito ang sentiment ng lahat ng mga tiga Office of the Vice President and ibang mga supporters, no. Para sa akin kasi, kung merong impeachment complaint, that will be a way, an avenue na maayos kong masagot kung ano man yung mga accusations sa akin. Madam, umpisa pa lang po, no? Hindi pa umaabot sa impeachment. Meron ng mga katanungan. Meron ng mga idinidiscuss po sa Kongreso, sa Senado. Inaalam na po lahat yan. Kung ako, vice-presidente, no? Sa akin lang ho, mga kababayan, hindi ko na paaabutin kung alam ko naman talaga yung mga sagot, kagaya po ni vice-presidente na sinasabi niya, okay lang yan, kaya dapat merong impeachment no? Para doon ko mas masagot yung mga yon. Kung ako po, mga bossing, ang vice-presidente, hindi ko po paaabutin na umabot pa sa impeachment. At hindi ko din paaabutin na magkaroon ng kahit na 100 Pilipino ang mag-isip sa akin na ipa-impeach. Hindi ko naaabutin yun, mga bossing. Doon pa lang po, sa maliliit na mga hearing, ipapaliwanag ko na lahat yan. Pwede naman no? May pagkakataon, maraming pagkakataon, mga bossing. At laging ibinibigay sa kanila yung pagkakataon o kung tinatawag na due process. Kaso iniiwasan po nila, mga kababayan. Doon pa lang po, paligoy-ligoy na po yung kanilang mga kasagutan. Bakit mo hahayaan na umabot ka sa isang punto na malaki na yung problema bago ka sumagot? Bakit doon sa maliit pa lang? Hindi mo na sagutin. At burahin mo sa isipan namin na yung mga Mary Grace Piatos, burahin mo sa isipan namin yung mga about sa white envelope. Lahat yun. Di ba? Sabi ni Weng Gonzaga, naalala ko nga pala, Mark, di ba meron din pa-press con noon na meron siyang bandage sa braso? After yung una niya sugat sa leeg, ewan natin bakit ang daming ganun ng vice-presidente, May after nung sugat sa leeg, meron sa leeg, meron sa braso. Tapos maririnig natin, huhukayin ko yung bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. Tapos itatapo ko sa West Philippine Sea. Gusto kong putulin yung ulo ng Pangulo. Kasi hindi binigay yung watch. Ipapategi ko sila kapag kami nangyari sa akin ganito, ganyan.
Sabi ko sa isip-isip ko, hindi kaya warpick ang ating vice presidente at laging may kaaway? Kaya may mga last-last dito at kung may mga kung ano-anong sugat. Pero yung dito ho, mga kababayan, ako iniisip ko parang, di kaya sa sobrang daming problema ng ating vice presidente, siya na po yung mismong gumawa at ano lang ho mga kababayan, kumbaga, naisip ko lang ho. Kasi merong punto na posibleng gawin ng ganyan ng isang individual po. Yung pagkuha o pagbawi ng kanyang sariling buhay sa dami ng problema ho. Di ho ba? Ang problema ho kasi sa kanila, mga bossing, kada po ibubuka nila yung kanilang bibig, lalo pong nadadagdagan ang kanilang problema. Yung tipo ho bang sagutin na lang, kung sasagutin na lang kung ano yung problema o yung mga katanungan. Wala. Sa iba pa pupunta. Pag napunta sa ibang mga topic, hindi na po mapigilan ang bugso ng damdamin. Ayun po, humantong ang vice presidente doon sa pagbabanta po sa tatlong individual. Presidente, asawa ng presidente at pinsan ng presidente. Dahil Dagdag problema na naman ho, di ho ba? meron kasing rules ang impeachment, no? So pwedeng sundan 'yon, and nalalatag ng maayos yung accusation tsaka yung sagot ng tao. It is Sabi ni Shoni Oracoy, hello bossing, watching from Romania. Isa akong subscribers mo dito sa Romania. Salamat po, Shoni Oracoy. ano ba? It is parang I'm trying to think of the word, parang not really irritant but an inconvenience. It is an inconvenience dahil syempre kapag merong impeachment complaint, merong mga lawyers and of course merong support staff na kailangan i-hire at kailangan bayaran ng O kaya nga, pwede mo nang i-explain po yan, Bise, doon sa Kongreso. Huwag kang mag-alala kung iniisip nyo, bias ang Kongreso, nandito kami, nakikinig kami sa inyo. Mararamdaman namin yan. Mararamdaman namin kung talagang pinupolitika lang kayo. Pag narinig namin at nasabi namin sa sarili namin, ako, tama nga ang Vice Presidente, no? Etong mga congressman na ito namumulitika. Baka kami pa po ang mismo sumigaw sa inyo ng suporta. Di ba? Ang problema ho kasi sa kanila, ayaw nilang ipaliwanag. Mga bossing. Ayaw po nilang ipaliwanag. Yung sa mga Mary Grace Piatos na lang po, mismong sa Vice Presidente, ayaw ipaliwanag Kaya ho, ang nangyayari, mga kababayan, ang pinagbabasihan natin, no, para po doon sa kanila, kung ano lang po yung mga naririnig natin at kung ano lang po yung mga nagiging ebidensya sa kanila. Doon lang po talaga. Tapos sasabihin nila, bias naman kayong mga vlogger ni BBM o vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ganun na sasabihin nila. Kung binibigay po nila yung kanilang sagot dyan, na ipapaliwanag din po natin, mga bossing. Di ba? kanilang mga professional fees. But otherwise, para May mga professional fees and everything pa. Babawas po kaya yan, madam, sa pondo ng bayan ulit para do sa mga professional fees po? Nagtatanong lang po. sa akin, sa tingin ko naman, okay ito kasi nakakasagot ng maayos sa accusations. Dun po sa Congress. Kumbaga, para ma-avoid na po yan. Sa tingin nyo ho, mga kababayan, kung sakali po na ang Vice Presidente humarap, lumantad doon, actually lumalantad naman po, kaya lang, nung panahon na siya na po ang tatanungin, mga bossing, biglang nag-arti-artihan na po si Acosta, biglang nanikip na po yung dibdib. Nawala po yung pagkakataon na matanong na po ang Vice Presidente. Mga kababayan, sa tingin niyo po, kung nakikipagtulungan sila at sumasagot sila ng maayos, mga boss, at tayong mamamayang Pilipino, narinig natin, tama yung kanilang mga sagot. Sa tingin nyo po, hindi natin sila susuportahan. Siyempre, susuportahan natin sila. Di ba? Pero hanggat wala po tayong naririnig na mga sagot, na mga reason nila kung bakit mga nangyari yon at kung bakit ganun kalalaki
yung mga safe house, mananatili po sa isipan natin, mga kababayan, na na mayroong irregularidad na na nangyari habang sila po ay nakaupo doon.